Apektado ng hinihinalang kolera ang ilang residente sa parang lalawigan ng Maguindanao. 2 na ang nasawi habang mahigit 40 naman ang naospital. Posibleng kontaminado umano ng bakterya ang balon na pinakukunan ng tubig ng mga tiga roon. Nakatutok si Dante Perelio. 44 na residente ng Barangay Tucamaror sa Bongo sa isla ng Parang Maguindanao ang isinugod sa Cotabato Regional and Medical Center. Karamihan sa mga pasyente, mga bata edad 1 hanggang 10. Bakas ang kanilang panghihina sa labis na pagsusuka at pagdudumi. Hinala ng mga doktor, posibleng cholera outbreak na ito. Pwede siyang cholera dahil ilang 10 episodes na watery talaga. Pero kailangan pa rin natin ng mga laboratories, stool exam, stool culture. Nito lamang Martes, isang batang 3 taong gulang at isang matandang babae ang namatay matapos makaranas ng parehong sintomas. Iisa lang ang pinagkukunang tubig ng mga residente, ang balon. Maaaring nakontamina ito kung kaya ganun na lang karami ang nadali ng bakterya. Talagang mahirap ang tubig doon kasi syempre island yun, kumbaga island. So ang source ng tubig, kung hindi balon, bomba. Kasi kung hindi ko na alam, ang daming batang super dehydrated, baka ang dami naming casualties. Ang cholera ay isang waterborne disease. Kapag napabayaan, maaaring mauwi ito sa komplikasyon tulad ng dehydration. Ang pinaka-importante sa cholera is mapalitan yung tubig na nawawala sa iyo dahil sa pagsusuka at pagkatae. So oral dehydration ang pinaka-importante. Kung hindi talaga kaya uminom ng pasyente ng tubig or ng oresol, kailangan ma-admit sa ospital. Apela ngayon ng mga residente, bigyang pansin ng gobyerno ang pangangailangan nila ng malinis na patubig. Kung pwede lang sana, mabigyan kami ng maayos na mapakuha na namin ng tubig. Nagpadala na ang DOH-ARMM ng mga tauhan sa isla para imbestigahan ang insidente at kumuha ng water sample mula sa balon. Dante Perelio, Nakatutok, 24 Oras.